is Marjel M. Reyes. And my name is Herbalite. Nandito tayo ngayon sa Tawakato. First of all, meron tayong guest today, which is part siya ng LGBTQIA+. Please welcome Ma'am Hernandez. Palakpakan naman dyan for our guest, Ma'am Hernandez. Okay, partner, ikaw na bahala dyan. Marami pang aasikat. So good morning, my name is Herbalite. So may I start the interview mga kapatid? So ang mga question ko po is all details naman siya. You can answer me however you want. So my first question kasi is, what are some common misconceptions about gender identity? Ano ba yung, para sa iba ma, ano ba, para sa kanila, ano ba ibig sabihin ng gender identity? Ano ba ang pagkakaintindi nila ng gender identity? Siguro sa akin, ang pagkakaintindi nila para sa iba, lalo na sa mga straight na tao na hindi nila masyadong naiintindihan yung sa part natin. Siguro, inisip nila kapag, kunyari, tulad ko, bisexual ako. So, ang tinatawag kagad nila sa akin is kapag bisexual is tomboy. Which is hindi naman, kasi magkaiba yun eh. Kaya nga LGBT kasi iba-iba yung ano natin. Which is yung iba, sa ganyan, si Zoido. Ano siya? So, hindi naman talaga siya bi, which is transgender siya. Which is minsan sinasabi sa kanya, tomboy siya eh. Sa akin naman, sinasabi ako, tomboy ako. Hindi naman ako tomboy, bisexual ako. So, total talaga natin, meron talaga different opinion. Ang masama kasi parang kakaroon ng misconception. So, my next question is, how do societal norms influence our understanding of gender? So, sa society natin, usually, talagang meron tayong norms, meron tayong mga nakasanayan. So, paano ba yung nakaka-apekto yung mga nakasanayan natin sa gender, sa understanding of our gender? Siguro yung pag sa babae. Pag inisip kasi ng ibang tao, pag babae, dapat sa kasigna lang, di ba? Pag babae, dapat dito lang. Dito ka lang dito ka lang sa part niya. So kapag lalaki, dapat mas bigating gawain kasi sabi nila mas malakas. Which is hindi naman do kasi may ibang kaya ng lalaki na kaya din ng babae. Pero din naman lalaki na kaya ng babae. Kaya ng lalaki. Mas kaya din nilang gawin. Diba? Yun minsan yung misconception doon eh. Lalo na. Kasi kapag sa mga jeep, kasi pag lalaki, pwedeng sumabit eh. Kasi sabihin nila, lalaki naman to. Pero kapag sa babae, hindi pwede. Diba? Pero which is naranasan ko naman na sumabit. Kasi nga, pagkamalan akong tomboy dati, lalaki to, sige, higaan natin sumabit yan. Kaya daw na, katrabaho ko. Yun natin yung naranasan ko. So, so, at syempre, sumabit na lang natin. Alam talaga yung perception sa atin. So, my next question is, what are some examples of gender bias that you encountered in your life? Ano yung mga, naranasan ng gender bias from sa buhay mo? Like, na napalabang, na dapat kapalagba, na dapat ginagawa mo? Naranasan mo rin? Oo. Kasi, dati nung tatrabaho ko sa Jollibee, well, meron naman kasi talagang standards kapag sa mga trabaho. Nagtatrabaho ko nun sa Jollibee. Ang gusto ko nun kasi talaga is yung parang mas bigatin na gawain. Gusto ko dun ako ilagay. Kasi nga, syempre, sweldo din, mas malaking sweldo. Pero ang gusto nila is hugas lang ako ng pinggan washer. Kasi nga sinasabi nila is babae pa na, babae ako. So hindi ko kaya yung mga ganong gawain. Pero yung, yung mga buhat-buhat, ayaw nila ng ganon. Pero sabi ko naman sa kanila is yung dati kong work is talagang buhat-buhat, hindi sa ganon-ganon lang. So yun yung medyo nakakainis din sa part yun. Ayun lang. So, hindi lang talaga sa industry pa wala. Ganun yan. So, ito na ba yung next question ko? So, how does gender bias impact opportunities of individual? Like, yung sinabi mo ma'am, nakaka-affect development sa mga opportunities na bibigay ko sa amin. Oo. Kasi katulad yan, ngayon maghahanap ako ng trabaho. Tapos, dun sa pundohan, may hinahanap kasi sila na which is lalaki lang. Siyempre ako gusto ko magtrabaho dun sa pundohan kasi nga mas malaki kahit pa paano yung sweldo nila kaya sa mga fast food restaurant. Ang hanap nila doon is lalaki lang. Which paano naman kayo mga babae, kaya din naman namin yun.
Ganyan nung ano ako doon, sabi, lalaki lang. Sabi ko, boss, kaya ko naman yan. Kahit magbuhat. Sabi ko, nakapagbuhat nga ako ng isang sakong bigas tagatapos yung pakaya. Ayun yung medyo nakakainis dun sa part. And dahil sa mga trabaho, mga apply, minsan, female lang yung pwede, male lang yung pwede. Ang pangit ng, para sa akin ang gano'n. Kasi nalilimitahan yung pwede namin gawin. Di ba? Yun yung hindi okay. Mga ganun talaga perception. So, my next question is, how do media representation shape our perception of gender? So, like, paano ba nakakatulong ng media, ma'am, para matulungan yung like, na kababayan na iba-iba yung gender? Paano ba nila nakakatulong na, ito, si ganito pala siya, ito pala yung gender, ito pala identity niya, ganito pala siya. So, paano nakakatulong yung media, ma'am, para Na basta papalaganap niya yung information about sa aming mga part ng LGBT+. Kasi may iba talagang tao na clueless pagdating sa mga gender namin. Diba? Katulad yung nasabi ko kanina, may mga tao sabihin kami ng tomboy, hindi naman kami tomboy, which is so yun din, hindi naman siya tomboy kasi transgender siya. So, mas okay yung mas napapalaganap yung mga kaalaman about sa amin. Tagatapos, mas malaman nila na hindi lang kami ganyan, hindi lang ganito yung about sa gender namin, hindi lang ganito yung dapat na kaya namin gawin. Mas okay yung mas maraming malalaman yung ibang tao sa amin na totoo na hindi yung dapat doon lang kami kasi ganito kami. Pangit yung mga gano'n, pero mas okay na napapalagaan talaga sa social media yung about sa amin. Magandang example talaga sa social media kasi nagkakaroon sila ng applications, nagkakaroon sila ng mga para malaman natin ano ba talagang tunay na ito? Positive ka ba? So, since from you are part of the LGBTQ, so, ano yung mga, pwede mo sabihin na some positive steps being taken to address gender inequality? So, ano yung mga pwede mo sabihin mga steps, mga strategies para ma-address na rin gender inequality? So, para sabihin natin na at least ma-avoid man lang to or maliwasan, maliwasan, or totally mawala yung gender inequality. Ano mga pwede natin gawin? Siguro, muna, para sa akin, iwasan natin masyadong magtanong ng marami katulad sa amin. Lalo na yung medyo rude, yung parang tomboy ka ba? Diba? Kasi parang ang pangit diba? Nakakagulat. Paano kung hindi naman pala talaga tomboy yung tao? Para sa akin, ang rude tignan. Siguro, makiramdam muna. Or siguro kung close mo, pwede. Pero kung hindi naman close, wag yung gano'n na diretsahan magtanong. Kasi hindi mo alam yung minsan nararamdaman ng tao sa mga gano'n tanong. So, siguro yung step ko muna is talaga makiramdam lang muna tayo sa mga gano'ng gender or steps. Sa bagay, since nasabi mo sa akin mas na nasa mo sa trabaho so in your opinion ma'am, so how can we promote gender equality in our workplace? So paano wala na trabaho ka natin? Paano may pa-promote yung gender inequality sa workplace mo kung saan ka nagtatrabaho? Siguro dito, mas kilalanin or dapat merong mga workplace talaga na tumatanggap ng ganong dito, gender na hindi lang para sa babae, hindi lang para sa lalaki. Kasi may ibang work talaga na para sa babae lang sinasabi ng iba, tapos may work na para sa lalaki lang, which is na dapat lang tayo parang gitna lang. Kahit na ganito kami, tapos ganyan yung iba, straight. Pero dapat gitna yung pakikitungo natin kasi dapat sa ugali tayo bumabase, hindi sa gender ng tao. Kasi iba-iba na tayo ng ugali. Kasi straight nga yan, tapos ang pangit naman ng ugali. Diba? Pangit naman. Paano naman kami? Maganda ugali na. Char. Ganda lang. So, sabihin natin na si ganito, ikaw babae ka naman okay ka na dyan. Parang pangit naman mag-image sa trabaho. Lahat naman tayo may equality. Even ako, I'm straight, pero syempre, I'm open to that kasi lahat naman tayo tao. So, we should respect each other's identity. Tsaka kasi nalilimitahan yung galaw namin. Lalo na sa mga ganung industry, parang babae tsaka sa lalaki lang. Diba? Which is kaya naman namin yung ibang bagay gawin. Sinasabi nila pang lalaki lang. Kaya din naman namin. Ngayon ma'am, as part of LGBT,
payag ka ba magkaroon ng mga exclusive na laws towards gender equality? Yes. Like like ito, same-sex marriage. Sex marriage. Agree ka din, ma'am. Oo, sobra. Kasi, as for me na nagkaroon din ako ng girlfriend, syempre, nagkaroon ako ng girlfriend, sumagi din sa isipan ko na, ay, gusto ko pakasalan yung tao. Ganon. Gusto ko pakasalan yung tao. Kahit babae siya. Kaya, nung mga time na parang gusto ko talagang pakasalan to. Yung talagang agree talaga ako sa same-sex marriage kasi nga, ganun yung nangyayari. Yun. So, talaga, hindi naman sa ibig sabihin na ang love talaga is by gender. Oo. Ang love is love. Para sa akin, ang love is para sa lahat. Hindi lang sa partner pati na rin sa kaibigan, sa kahit kanino, sa nakakasama mo. Hindi lang sa jowa, di ba? Sa anak, sa tatay, sa pamilya. So, pero yun nga, ako mayroon man lang ako papayagan na law is same-sex marriage. Yun talagang pinakagusto ko kasi hindi na lang din pa rin sa akin siguro para na rin sa lahat. Siguro para na rin sa kaibigan ko kay Soylo kasi meron siyang jowa na sobrang tagal na nila at alam kong kakayanin nila ang pakasal hanggang ma-aprobahan yung ganong ito. In our own opinion talaga, okay naman. Same-sex marriage is inclusive marriage. So I think we should be open-minded na lang sa pakikitingin namin since that's your identity. So meron pa talaga, ano magagawa namin to i-accept na kung magalang sa Tsaka ang alam ko kasi sa ibang bansa is meron din same-sex marriage. Yes, meron. Parang ilang bansa na lang din ang wala. Dito kasi sa Pilipinas wala pa. Pero sa iba meron na. Since ang Pilipinas is religious country. Yes, religious country. Lalo na yung mga ibang sobrang mga Diyos na tao na parang grabe kung galit na galit sila sa same-sex marriage. Ano naman masasabi mo sa mga sa mga taong may bias sa inyo? Ano masasabi mo sa kanila? Like sabihin nila dapat ganito kayo, dapat ito pala. So sila yung parang magdidikta kung ano talaga ang identity. Ano masasabi mo sa kanila? Para sa akin, ganito ako sa kanila. Yes. Kasi ayoko nang gano'n na idiktahan mo yung kaya kong gawin. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko lahat di ba? Hindi lang ito yung limitasyon ko, hindi lang ito yung kaya ko. Kung kaya nyo magbuhat ng isang sakong bigas, kaya ko din yan. Di ba? Hindi yung nilimitahan mo na dapat dito ka lang, dapat pang kusina ka lang, dapat naglilinis ka na ng bahay. Pag babae, dapat sa kusina na dapat sa bahay lang. Hindi ako ganun, which is minsan workaholic talaga ako. Talagang pag nakalat ako ng trabaho, talagang trabaho lang ako ng trabaho. Talagang minsan pinagsasabay ko yung mag-aaral tsaka pagtatrabaho. So ayoko din ng ganun. Galit ako sa mga ganong tao. So, ngayon ma'am, ito naman about healthcare issue naman. So, sa tingin mo ma'am, dapat ba magkaroon ng improved healthcare system and access para sa mga transgender and non-binary individuals? Kasi nung nakaraan, meron ditong HIV awareness. Which is nasabi nga doon na since sex contact yung minsan HIV. Which is dapat talaga na dito mas malaman ng ibang tao or hindi lang kaming mga nasa LGBTQ yung mga ganung bagay. So feeling ko dapat may mga mas magaganda pang solusyon sa health assurance ng mga part ng LGBT. So before ending ma'am, so ano yung mga masasabi mo sa mga katulad ng ma'am na part ng LGBT? Ano masasabi mo sa kanila ma'am na regarding sa gender nila, for example, nagdadaw sila, natakot sila i-reveal kung sino ba talaga sila. Since meron tayong mga biases, meron tayong mga discriminations, ano mga maititip mo sa kanila ma'am na since katulad mo sila ma'am, ano masasabi mo sa kanila na pwede nilang gawin to promote their own identity? Siguro sa akin, step by step. Kasi sa akin yung pag-reveal ko ng identity ko, hindi din madali. Lalo na sa family ko. Kasi sa friends, wala naman talagang problema na magsabi ka ng ganito yung identity mo. Kasi hindi ka naman, which is husgahan ka ng iba. Pero syempre kung matatag ka, dead na. Pero kasi mas feeling ko mas masakit yung husga ng pamilya kaysa sa husga ng ibang tao. So nung
reveal ako sa family ko na ganun nga yun ganito nga yung gender ko. Kasi papakilala ko yung girlfriend ko ng ang daddy ko hindi niya matanggap na bisexual ako. Ang iniisip niya pa nga sa akin nun is tomboy ako. Yung sabi niya na hindi ako magkakaanak kasi nga tomboy. Which is, dinecline ko agad kasi hindi naman ako tomboy. Sabi ko, nagkakagusto lang ako sa babae. Pero nagkakagusto din naman ako sa lalaki. Which is ngayon meron akong boyfriend na Jasper. Nagkatapos, dito. Pero bago kasi si Jasper, meron akong naging girlfriend. Ayun ang pinakaayaw ng dati ko. Ayaw na pumunta ako dun dati. Tapos may times pa na yung ate ko is maka-Diyos kasi siya. Ang tanong, nung nalaman niya na bisexual ako, ang tanong niya sa akin, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Parang na-open ako. Parang, ano ginawa ko? Nagmahal lang naman ako. Sabi ko, anong noon, di ba? May ganun tayo. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? So feeling ko talagang step by step pag nagsabi ka. Siguro unti-unti, hindi ko sinasabi na magtago kayo kasi maano yun eh, makikimkimin. Pero yun, siguro step by step. Yes. So that will conclude ma'am may interview. So super thankful po kami na pinayagan mo kami na mag-interview kami. Since ito kasi sobrang question na to, sobrang nag-i-invade kami ng privacy, but still we are thankful na pumayag ka lang po yung isa. So thank you ma'am. Thank you. Nandito po rin tayo sa Talk Talk. So still I am Hermo Dave Jan and this is my partner. I'm Reyes Margel. So we're here in another episode, syempre talk show to. So meron pa tayong another guest aside from Miss Hernandez. So let's welcome Mr. Lee Soyo! Partner, since ako yung nag-interview kay Ma'am Hernandez, so ikaw naman kay Mr. Soyo. Sige partner, pahinga ko lang. Second guest today, okay sir, magpakilala ko muna sa ating mga audience. My name, ang preferred name ko is Lee Soylo and 20 years old. Ang preferred pronouns ko ay he, him, they, and under the umbrella of transgender. Okay everyone, kilala natin si Sir Soylo. Ngayon, maganda tayo sa ating first question about him. What are some common misconceptions about gender? Common misconception about gender identity. Sige, i-align natin siya sa gender na meron. Una is trans man. Pag sinabi kasi nating trans man, ang unang conception nila is kailangan nagta-transition ka, kailangan nakapagpalit ka na ng kung anong dapat palitan, nag-i-inject ka, nag-i-pills ka, and so, which is mali. Si trans man or ang transgender is yun yung meron kang assigned sex pero hindi siya umaakma sa gender identity mo. Halimbawa na lang yan is pinanganak akong babae pero yung puso ko lalaki. Yun ang tinatawag na trans man. Kung ano yung sinisigaw ng puso mo na opposite sa biological sex mo. So as a person po na ngayon lang naka-encounter ng ganyang term trans man or trans woman, ano pong pinagkaiba niya sa tomboy sa other term ng gender? Si lesbian and trans man kasi is a lot different. Si lesbian kasi is ang biological sex mo ay babae. Tanggap mo na babae ka. And at the same time, ang gusto mo ay babae. Si trans man naman is pinanganak kang babae. Pero ang tingin mo sa sarili mo, lalaki ka. Hindi mo tanggap yung pagiging babae mo, physical features ng babae mo. Hindi mo yun tanggap. Si trans man naman, hindi porke trans man ka, sa babae ka lang nagkakagusto. Kasi ang pinakang point lang sa pagiging trans man is mali yung napunta sa yung sex, parang ganun yung nangyayari. So, kumbaga, si trans man, possible pa rin siyang magkagusto sa gay, sa babae, sa trans woman, or sa iba pa. Ang pinakang point lang nun, si trans man is hindi siya pabor sa assigned sex niya, ng pagkaanak niya. So ayun, thank you sir, nalinawan ako na. Here's
our second question. What are some examples of gender bias you've encountered in your life? Actually, hindi lang naman ang gender bias kasi hindi lang siya umiikot sa LGBTQIA+. Umiikot to simula pa ng history. Kung babalik tayo sa history, noon pa to mga around 90s, 80s, which is ang tingin nila sa babae, kapag ikaw kasi babae ka, ang lagi nilang iniisip, sa bahay ka lang. Kapag lalaki ka, ikaw lagi yung nagtatrabaho sa labas, ikaw lagi yung pisikalan. So, sa ngayon naman, up until today, maganda ngayong generation is nagbabago na yung perception sa ganong pananaw. Pero hindi pa rin naiiwasan na meron at meron pa rin talaga, especially sa mga may mindset na alpha male, na ayaw talaga magpatalo when it comes kapag si female naman yung nangunguna sa isang category sa buhay. Okay, naliwanagan naman tayo sa pinaliwanag ni Sir Soy. Punta naman tayo sa ating next question. How does gender bias impact opportunities for individual? Katulad nga ng nasabi ko kanina, kung i-align natin siya, noon kasi si gender bias or ang pananaw sa atin, especially sa mga babae, is sa bahay lang. Hindi sila nabibigyan ng chance makapag-aral, hindi sila nabibigyan ng chance makapagtrabaho, kasi nga, ang perception sa kanila, sa bahay lang. Ngayon, nang dahil doon, most likely ang females natin, hindi sila nagkakaroon ng growth. Kaya nga tayo may tinatawag nowadays na women empowerment, tama. Kasi noong mga panahon na biktima ng mga babaeng biktima noon, hindi sila nagbigyan ng pagkakataon mag-grow, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mag-explore. Kaya yung development na meron sila sa sarili nila, hindi ganoon kataas compare sa mga talagang nakapag-aral at mga nakapag-experience outside the house, katulad nga ng mga lalaki noon. Okay, ang guest naman natin, maraming Sir Solo na paliwanag sa atin. Parang ako rin, marami na akong nalaman sa kanya, more or mostly sa about transgender or trans. Ang next question naman po is, how can we improve education about gender identity and expression? As wala po kaming alam kami sa inyo, paano niyo po kami ma-educate as a person? Sa college, katulad nga ng subject, meron tayong tinatawag na gender development na subject, which is good thing na siya, good start na siya, kumbaga sa isang hagdan, first step na siya para mas maintindihan ng mga tao kung ano ba ang patungkol sa mga third genders. Pero sa tingin ko, hindi pa siya yung swak or hindi pa siya yung sasabihin nating sapat na para malaman ng iba about sa gender identity or development ng isang tao. Sa tingin ko, unang-unang halimbawa nun is ang nagtuturo mismo, wala silang sapat na knowledge pagdating sa pagtuturo ng gender development. Kasi kung ang nagtuturo mismo kulang sa knowledge, hindi niya may explain or may elaborate mismo sa tao kung ano ba talaga ang meron sa third genders na ito. So, kung ang unang step natin is magkaroon ng subject, ang next step natin is magkaroon ng knowledgeable or tao na may enough knowledge para mag-spread or magkalat ng factual information na mas maiintindihan pa ng mga individuals. As a person po ulit na walang-alam po sa LGBTQIA+, paano niyo po kami papaliwanag about promoting your gender equality? So promoting ng gender equality, madami na kasi diyang actually madami ng advocacies na tumatakbo para sa pagpapaunawa na laging ang mga nasa taong under the umbrella of LGBTQIA+ community ay tao lamang din, katulad ng normal na tao lang na katulad ng mga nanay at tatay natin, na sabihin man natin straight man sila o hindi,
pare-pares lang kasi tayong tao. So, para lang mas ma-promote natin yon, sa tingin ko, mas pagbigyan pa ng chance, pagbigyan ng government ng boses, or pagbigyan pansin pa yung mga advocacies ng LGBTQIA+. Kasi nga, katulad na lang ng SOGI Bill natin sa Pilipinas. Si SOGI Bill is palagi pa rin siyang itinatanggi kahit na ang hangad lang naman ng SOGI Bill ay magbigay ng pantay na karapatan sa aming mga parte ng LGBTQIA+. Kung may mga ganun pa rin tayong parte sa gobyerno na medyo sarado pa pagdating sa ganung usapin, mahihirapan tayong i-improve, mahihirapan tayong i-promote kung ano ba yung dapat na karapatan na matatanggap namin. Okay, napakaganda ng sinabi ni Mr. Soyo. So, natanong namin kanina kay Ma'am Hernandez, parang, how can we ensure that research on gender identity is ethical and respectful? Katulad lang din yan sa nasabi ko patungkol kanina sa subject ng gender development. Since ikaw researcher, as a researcher, meron ka dapat enough knowledge bago ka mag-conduct ng isang research. Dapat meron kang, kahit hindi naman totally sobrang daming knowledge about LGBTQIA+, pero at least meron kang enough knowledge how to address them right, how to approach them, paano ba dapat sila ina-address, paano ba dapat makikipag-usap sa kanila, na in a way, nandun pa rin yung respect, nandun pa rin yung hindi sila masasabing parang nadi-disregard yung identity nila through research. Kasi kung tutuusin, as part of LGBTQIA+, mas gusto namin yung pinag-aaralan kami. Not totally as a subject or a specimen naman. Pero okay na pinag-aaralan kami kasi parang pakiramdam namin nabibigyan kami ng tsansa, nabibigyan kami ng tanaw sa side namin, na nabibigyan kami ng pag-asa na eto na may mga taong nagbibigay ng pansin sa amin, which is good naman. Pero at the same time, kailangan pa rin talagang knowledgeable ka when it comes to do your research, kasi importante pa rin at napaka-sensitive pa rin talaga ng majority of LGBTQIA+ pagdating sa kanilang perception or kung paano mo sila i-address. So, ayan, thank you so much. Here, ito po yung last question namin. Ano po masasabi niyo sa mga nanonood sa ating mga nahihirapang mag-out hanggang ngayon? Sa mga nahihirapan mag-out, actually ako mismo sa sarili ko, hindi pa ako naka-out. Although alam ko sa sarili ko, parents ko, meron na silang hints about sa akin na ang gender ko ay hindi ganun sa inaakala or ginugusto nilang maging ako. Para sa mga taong hindi pa nakakapag-out, gusto kong sabihin sa'yo or sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Parehas tayo ng sitwasyon at may iba pa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami sa buhay. Kaya hanggat meron ka na positive environment, kung sa bahay man wala kang positive environment, kumanap ka sa labas ng bahay katulad ng kaibigan na susuporta sa'yo, hindi para questionin mo yung sarili mo. Yung mga kaibigan na bibigyan ka pa ng push sa buhay mo na mas magpatuloy pa kahit in despite na ang daming kumukontra. Bale, sa ganyang sitwasyon lang, lagi mong iisipin, kasama mo kami, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang buong umbrella ng LGBTQIA+. So, ayun, ayun lang po today. Thank you po, Mr. Soyo. Ayan, maraming salamat po sa pag-interview. Ayun lang po,